sound check. Magandang hapon po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ay mga Bible Believers, mga Baptist. Kami po ay magsishare po ng maikling lang mensahe. Salita po ng ating Panginoon ayon po sa Biblia. So narito po kami, hindi po humingi ng kahit anuman. Narito po kami hindi upang magbigay ng sobre, hindi po. Hindi rin po kami humihingi ng limos, kundi po kami po ay nagbabahagi ng salita po ng Diyos ayon po sa Biblia at kami po ay nagbibigay sa inyo ng mga libreng babasahin. Kasama ko po yung aking anak. Ito po ay mga libre lamang na mga gospel tracts at tanggapin niyo po ito. Nais po namin ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Sabi ho ng Bible sa Hebrew chapter 9 verse 27, "It is appointed unto man once to die, but after this the judgment." Sabi ho sa Tagalog, itatakda po sa isang tao, siya po ay mamamatay, pagkatapos po ay paghukom. So, pinapatunayan po ng Biblia na ang tao po ay mamamatay na minsan. At ang kamatayan na ito ay unpredictable. Ibig sabihin po, wala po siyang pinipiling oras, panahon, o anumang pagkakataon. Darating po at darating po sa atin ang tinatawag na kamatayan na sinasabi ho ng Bible. Itatakda sa isang tao na siya po ay minsang mamamatay. Ibig sabihin po, anuman ang ating katayuan, anuman ang ating edad, tayo man ay bata, matanda, tayo man po ay mayaman, mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, o di kaya po ay may pinagmamalaki, walang pinagmamalaki, mahirap ka man o mayaman, matanda, bata, ang sabi ng Bible, it is appointed unto man once to die. Itatakda po sa atin ang minsan pong siya'y mamamatay ang tao. Subalit, ang malaking katanungan dito po sa kamatayan, ano po pagkatapos ng kamatayan? Sabi ng Bible, itatakda sa isang tao na siya po ay minsang mamamatay pagkatapos paghukom. Meron po siyang kasunod, mga kaibigan, pagkatapos ay paghukom. Ang akala ho natin, ang kamatayan ay katapusan. Tapos na, subalit sinasabi ng Bible, ang kamatayan po ay pasimula. Ang kamatayan ng isang tao ay magbubukas sa kanya ng panibagong buhay. Ito po ay buhay na pang walang hanggan. Ito po yung tunay na buhay natin. Ito pong ating katawan ay temporary lamang na nabubuhay. Kaya ho, pagkatapos nating mamatay, yun po ang tunay na buhay. Subalit, dalawa po ang sinasabi ng Bible na pupuntahan ng tao na pang walang hanggan. Ang sabi ng Bible, ang isang walang hanggang buhay ay tinutukoy po doon sa Revelations chapter 20, 14 and 15 na kung saan sinasabi mo ng talata, "Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Sabi ho sa Tagalog, ang kamatayan at ang Hades o impyerno ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi makita sa aklat ng buhay, ang sabi ho ng Bible, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito po yung napakalungkot na talata sa Biblia, mga kaibigan, kung saan ang tao ay tutungo sa impyerno. Merong sinasabi ho ang Biblia na isang buhay na walang hanggan, na kung saan ay tinatawag na langit. Ang sabi ng Bible po doon ay makakamtan lang natin ito doon po sa pananampalataya. Kanino ho tayo mananampalataya? Ang sabi ho ng Bible sa John chapter 3, verse 36, "He that believeth on the Son
have everlasting life, and he that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Kung tayo po daw doon ay sasampalataya sa anak na si Yesu Kristo, ang anak ng Diyos, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Subalit, kung hindi po tayo sasampalataya sa kanyang anak na si Yesu Kristo, ay hindi po tayo makakasumpong ng buhay, bagkus ang kagalitan ng Diyos ang mapapasa atin. Yan po ang sinasabi ho ng Bible, mga kaibigan. Bakit po tayo hahatulan ng Diyos? Sapagkat sinasabi ng Bible, pagkatapos ay paghukom. Bakit po tayo haharap sa Diyos? Sapagkat sinasabi ng Bible, Romans 14:12, every one of us shall give account himself to God. Bawat isa po sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Isa-isa po tayo ay haharap sa Diyos. Bawat isa po sa atin pagdating ng araw ng kamatayan ay isa-isang haharap sa Diyos. At sabi ng Bible sa Romans 14:12, tayo po ay magbibigay sulit sa Diyos at tayo po ay kanyang hahatulan. Ano ang hahatulan ng Diyos sa atin? Sinasabi ng Bible, ang hatol ng Diyos ay tinatawag na kasalanan. Dahil sa kasalanan ng tao, ay tayo po ay malalagay sa kahatulan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, do sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi po siya makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi aabot sa langit ang tao. Hindi aabot sa kalwalhatian ng Diyos ang tao dahil sa kasalanan. Dahil din po sa kasalanan nating mga tao, sinasabi ng Bible sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God. Dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan ng tao, tayo po'y nahiwalay sa Diyos. At sabi po ng Bible doon, pag tinuli po natin, ang kanyang tenga, ang kanyang sinara, upang hindi siya makinig sa atin dahil sa kasalanan. At ang kamatayan at ang kasalanan po, sinasabi ho ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil po sa kasalanan, tayo po'y namamatay. At ang ikalawang kamatayan na tinutukoy ng Bible, ayon po sa Revelations 20:14 and 15, ito po yung tinatawag na impyerno, mga kaibigan. Para po tayo makaalis, para po tayo hindi mapunta doon sa tinatawag na impyerno, at sinasabi mo ng Bible, kailangan po tayong sumampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Sabi mo ng Bible, Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung ihahayag ng ating mga labi na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay at siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, sabi ng Bible, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. At ang sabi ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas. Ang sabi ho ng talata sa Biblia. At ang pangako ng Diyos, kung tayo po sumampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo, sabi ho sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kagaya ng marami, sabi ko ng talata, kagaya ng marami na tumanggap sa Kanya, sumampalataya at kumilala sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos sa mga tuwid bagay yung mga sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Sabi ko ng Bible, yun po ay regalo ng Diyos, ang buhay na walang hanggan kung ating pong kikilalanin. Kung ating tatanggapin ang regalo ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang namatay sa krus. Yun po ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nabayubay sa krus. Siya po ay namatay. Siya po ay nabuhos ang kanyang mahal na dugo sa krus
dahil po sa tinatawag na kasalanan ng tao. Sapagkat sinasabi ho ng Bible, He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that He might be the righteousness of God in Him. Sabi ho ng talata, siya po ay ginawang kasalanan, siya po ay naging kasalanan para sa atin, kahit wala po siyang kasalanan, kahit hindi niya kilala ang kasalanan, siya po ay naging kasalanan para lamang ang katwiran ng Diyos ay mapasa atin. Kaya habang merong panahon, habang nabubuhay pa tayo, hindi pa po dumadating ang kamatayan sa ating buhay, ay kailangan po natin kumilala sa nag-iisang anak ng Diyos. Walang iba po kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Wala pong ibang mamamagitan sa atin kung hindi lamang ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng talata sa Biblia, mayroong isang tagapamagitan, there is one God, mayroong isang Diyos, there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Mayroong isang Diyos, mayroong isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Ang tagapamagitan po nito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, mga minamahal. Tayo po ay pumili ng ating susunod na buhay pagkatapos ng kamatayan. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, piliin natin sumampalataya sa Panginoon nating Hesukristo. Kung tayo po ay pipili na hindi sumampalataya sa kanyang anak, at sabi ng Bible, He that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang sino mang sasampalataya sa kanyang anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sino mang hindi kikilala sa kanyang anak, ang sabi ng Bible, ay hindi makakakita ng buhay, bagkus ang kagalitan ng Diyos ang mapapasa kanya. Wala pong ibang magliligtas sa atin. Hindi po tayo maliligtas ng relihiyon. Hindi po tayo maliligtas ng simbahan. Kahit leader ng simbahan, hindi po tayo maliligtas. Ang sabi ng Bible, sa biyaya kayo naligtas, hindi sa inyong gawa. Ito ay regalo ng Diyos, hindi ayon sa ating sarili, hindi sa gawa upang ang sino man ay hindi magmalaki. Yan po ang sinasabi ng Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith, not of yourself. It is the gift of God, not of works, that any man should be boast. Upang ang sino man ay hindi magmalaki, sabi ho ng talata. Sapagkat kung ang kaligtasan ay ang simbahan, pwede nating iharap sa Diyos at ipagmalaki ito. Kung ating mabubuting gawa ang kaligtasan, pwede nating iharap sa Diyos at ipagmalaki ito. Subalit, ang totoong kaligtasan na sinasabi ng Biblia ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ng Diyos. Ang nag-iisang bugtong na anak ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya dito sa anak na ito. Ang tinutukoy po ay walang ibang kundi Panginoong Hesukristo. Sabi ng Bible, hindi mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan lamang po, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo lahat.